Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin mong pag-uusapan ang aking technical analysis dito kay Bonk ngayon pong April 21 taong 2024. At ang atin pong nakikita rito ay ang daily chart time frame ni Bonk at mapapansin po natin na yung kanyang candlestick kahapon ay nabumuo na rin ng isang malaking bullish candlestick. Katulad na rin po ng mga na-content po natin kanina na ibang mga meme coins. Yan, katulad ni Shiba Inu, si Pepe at saka si Fluky Ino. Ayan, halos maging sina Bitcoin na rin. Ayan, at yung mga ibang mga altcoins. Pare-pareho pong nagbigay ng bullish performance ang majority ng mga cryptocurrencies kahapon. Pero pagdating po rito kay Bonk, yung kakaiba po rito ay mapapansin po natin na yung kanyang presyo o yung kanyang price action ay naglalaro po ito sa loob ng isang channel pattern nitong mga nakalipas na araw. Pero ngayon ay mapapansin po natin na binabasag na po niya yung upper portion ng ating channel pattern na ito. Kaya yan, isa po itong bullish na breakout kung nangyaring kung pag nabasag po ito. Kung pag magkakaroon siya ng breakout dito ay isa po itong bullish breakout na magdudulot na possible pong magdulot sa kanya para ito ay magpakita or magbigay ng isang matinding price surge. Kaya ayan, posible na rin pong magbago yung kanyang trend direction dito. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At yan, check po muna natin yung kanyang ranking. Itong si Bonk ay yan, sinusundan lamang po niya sa ranking itong si Fluky Ino. Yung nakikita po natin dito ay yung mga top meme coins. Ayan, top meme coins ranking by market capitalization. At yan po, ang nauuna ay itong si Dogecoin, pangalawa si Shiba Inu, pangatlo si Dogwifhat, pang-apat itong si Pepe, pang-lima itong si Fluky Ino, kaya pang-anim itong si Bonk. Ayan, yung kanyang nasa ilalim ay si Book of Meme naman po. Ayan, green na green po yung market performance natin dito sa mga meme coins. Nagpapakita po ito na ayan, maganda po yung performance ng market ngayon. Kung saan ay gain po yung kanilang ipinapakita. Kaya yan, pagdating dito kay Bonk ay yan, ang laki po ng kanyang inangat nitong last 7 days. Nitong last 24 hours po pala, 40.70%. Yan, itong last 7 days ay malaki na rin, 34.24%. Kukumpara po natin yan kay Shiba Inu ay nasa 25 lamang po, 25.45%. Yung kanyang 24 hours ay 19.71. Kaya ang laki po ng binigay na gain ni Bonk, 40.65%. Yan, yung kay Fluky Inu ay 20%, 17% naman kay Pepe. Kaya yan, laki ng binigay ni Bonk. Kaya siya po talaga yung may magandang performance dito. Kaya yan, check na rin natin yung kanyang market cap at saka trading volume. Yan. Market cap ay lumago na rin po ng 40.65%. Wow, ang laki ng kanyang trading volume. 222.62%. Yan po yung ganyan po kalaki yung kanyang inangat sa kanyang trading volume. Kaya po pala ang laki ng kanyang nabuong bullish candlestick kahapon. Ayan, 223%. Ayan, ang laki. Ayan, maganda ang performance ni Bonk. Ngayon ay check naman po natin ang kaniyang X account. Ayan, kung ano po yung kaniyang latest na performance dito. Last 6 hours, ayan naman po, ayan, may nagbo-boxing. Bonk has Blast sponsoring Crypto Fight Week, CFN4. Awesome here of the main event with yan, Black Noise 06, Barney and the Barney the Boy by JN Sylvia. Let's Bonk. Kaya yan, mukhang ito po yata siguro ang nagpataas or parang tumulong na tumaas or umangat ang presyo ni Bonk. Yan, siguro yung matinding labanan, siguro maganda siguro yung naging bakbakan ng dalawang boksingerong ito. Kaya yan po siguro ang dahilan.
Yan, last 9 hours, the dog version 2, a new more than ordinary website. Go check it out at bongcoin.com. Ayan, may dog version daw po. Dog version 2. Yan, malamang ay maaring ito na rin yung nagdulot sa pag-angat ni Shiba Inu. POV, you find the Dubai drone light show pilot. Yan, ano kayang ibig sabihin yan? Last 14 hours ago, and Bonk Dana goes crazy. Need one for the Camel 2. Ayan, si Bonk Dana. Yan po yata si Bonk Dana. Ayan. Good morning. Thanks to the Desert Gear Bonk Inu. Ayan, nagpapasalamat daw po siya sa binigay ni Bonk Inu na Desert Gear po niya. Yung gamit po niya rito sa paglalakbay sa disyerto. Ayan, asan kaya? Hindi naman po niya pinakita. Ayan po si Bonk Dana. Siya ay nagta-travel sa disyerto. Siguro sa Middle East po yan. At ayan, balikan na po natin ang ating pag-technical analysis dito sa daily chart time frame nitong si Bonk. At ayan, mapapansin po natin, yan, ito po yung mga kulay blue na linya na ito ay channel pattern po ang mga ito. Nabuo po ito dahil sa mga rejections dito sa ibaba. Ayan, particular po dito sa rejection dito sa itaas. Ayan, upper portion niya. Ang dami pong mga rejections dito sa upper portion niya. Kaya yan po yung ating naging basihan kung bakit nabuo yung ating channel pattern na ito. At ngayon ay mapapansin po natin na nagkakaroon na siya ng breakout dito. Ngayon, ang aking analysis po dito ay kung sakaling nagtagumpay po siya sa breakout na ito, ay mataas po talaga aakyatin ni Bonk. Yan, sabihin natin ay nagkaroon nga siya ng breakout dito, malinis na breakout. Pero posibleng makakaranas po muna siya ng mga bagyang consolidation or correction. Posible pa siyang mag-correction dito ulit sa lower portion ng or upper portion or yung nabasag na upper portion ng ating channel pattern dito. Posible po siyang magkaroon ng correction dyan. Tapos pagkatapos niyan ay yan, dito na po siya sasabog. Aakyatin po niya ang yan, sa tingin ko ay aakyatin po niya or babalikan po niya ang 40 digits 4885 na kanyang nakamit na presyo nitong March 4. Yan, ito po yung kanyang pinakamataas na nakamit na presyo nitong nakalipas lamang na buwan. Kaya ito po yung ating pinaka price target dito kung sakaling nagkaroon siya ng breakout dito sa upper portion ng ating upper portion ng ating channel pattern dito. Kaya yan, mukhang malaki po yung makukuha natin na gain dito. Ayan, malaki po ang makukuha natin na maibibigay ni Bonk na gain dito kung sakaling nagawa po niyang akyatin ang ating pinaka price target dito. Ngayon ay lapit lamang po natin. Sa ngayon ay yung kalagayan po ni Bonk ay mapapansin po natin na bearish pa rin po yung mga signal natin dito. Particular po ang ating Halswith indicator dito na kulay red na nagpapakita po yan ng signal na bearish ang market condition ni Bonk. Pero mapapansin po natin na parang nagko-curve po siya rito or nagkukurbada po siya rito. Possible signal po yan na maaring magbago ng trend direction itong si Bonk. Mula sa pagiging downtrend ay posible po siyang maging uptrend. Kaya ayan, maliban pa dyan ay yung signal natin dito ay yung ito. Kung magkakaroon talaga ng breakout po rito, ayan, at maging yung resistance line natin dito sa 40 digits 2140 ay sa tingin ko ay magbabago na yung trend direction nitong si Bonk. At ganun din po yung signal natin dito sa ibaba. Mapapansin po natin na lumiliit na yung sukat ng mga QQE bars natin. Lalong-lalo na yung nabubuong QQE bar natin ngayon ay ang maliit na po yung kanyang sukat. Kaya sa tingin ko ay kung masusundan po yan ng isang QQE bar na mabubuo dito sa upper portion ng ating QQE mode indicator, ay ayan na po. Early signal na po yan na magbabago na ang trend direction nitong si Bonk na mula sa pagiging downtrend nito ay posibleng magiging uptrend na ito. At kung pag nangyari yan ay yan, magkakaroon na po tayo ng confirmed breakout dito. At gaya ng sinabi ko kasi kanina, kung pag nangyari po yan ay posible po niyang akyatin ang pinaka price target natin dito sa itaas na 40 digits 4885.
Ayan, pagdating naman po sa ating pagti-trade, pag-i-spot trade dito kay Bonk ay ayan, sayang hindi po tayo nakabili rito sa 50 digits 997 kasi talagang nagmatigas po yung support line natin dito sa 40 digits 1448. Ayan, hindi po kinaya ni Bonk na basagin ito at sana ay mas bumagsak pa siya sa mas mababang presyo. Pero okay na rin, kontento na rin po ako dito. Nakabili na rin po ako dito. Ayan, binigyan po tayo ng maraming pagkakataon para makabili rito mula pa noong April 12 at hanggang kahapon. Ayan, pinatatamaan pa rin po niya yung support line natin na ito hanggang kahapon nung ito ay bago po ito mangat. Kaya ayan, kung ganyan na rin po yung inyong ginawa, kung sinusundan po nyo or ginagaya po ninyo yung aking strategy rito, ay ayan, dapat nakabili na rin po kayo dito ng inyong mga Bonk tokens. At ngayon ay syempre pwede na po tayong mag-take profit dito. Ayan, dito or ngayon na pag hindi po kayo nakakapaglagay ng take profit hindi ko po kayo nagbenta rito sa 40 digits 2140 kasi ako nagbenta po ako rito, nagset po ako ng pending sell order ko dito. Ayan, syempre konti lamang ulit yung binebenta ko rito, hindi po ako nagbebenta lahat. Hindi ibig sabihin na kung pag bumili ako rito ay hindi po ibig sabihin na lahat ng binili ko rito ay binenta ko rito. Ayan, syempre konti-konti yung aking binibenta. Lalong-lalo na at isa pa lamang po itong minor na resistance line. At yan, maging yung kanyang upper portion na yan. Kasi may mataas pa rin po ang posibilidad na mauuwi po ito sa isang rejection at babagsak po siya dito. Babalikan po niya ang 40 digits 1448 na support line. At kung nangyari po yan ay at least yung na-take profit ko po dito ay gagamitin ko po yan para pambili ulit dito. Kaya ayan, kung ganyan po yung ating strategy dito, kung ginagayo kayo po kung pag sinusundan po nyo at ginagaya po ninyo ang aking trading strategy dito kay Bonk. Ayan, sa spot trading. Kaya ayan, kung pag nakapagbenta po tayo rito, ayan, ay syempre yung sunod naman po na take profit natin dito ay ito. Ayan, ang 40 digits 2844. Ayan, pagkatapos naman ay dito na rin yung sunod. Ayan, dito naman po sa 40 digits 3455. At ang pinaka-ultimate, ayan, pinaka-ultimate na target natin dito ay ito, ang 40 digits 4805. Pero syempre ay hindi pa rin natin ibebenta lahat dyan. Siguro kung pag nabenta ko na lahat yan ay yung mga nabenta ko mula dito sa mga resistance line natin mula dito sa ibaba. Ayan, sabihin natin ay dire-diretso po yung kanyang pagkangat. Siguro ay yung mga nabenta ko lamang dito ay umaabot ng 30%. Yan, yung 30% ng nabili ko dito. Ayan. Ayan, ganyan lamang po yung aking simpleng strategy lang naman. Siyempre kayang-kayang gayahin yan ng baguhan at hindi talaga mahirap. Ayan, maski baguhan lamang, ayan, kayang-kayang gawin na rin yan. At ayan po ang aking technical analysis update sa araw na ito dito kay Bonk. Ayan. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.